sa mga gawain po natin dito sa New Life Tansa kung sakali may mga announcement tayo, ma-update ko po kayo pag ganun. Tapos bukod doon, may palakasan po tayo sa bawat isa bilang kamanggagawa ng Panginoon. Palakasan, lalo na ako ako'y bata pa sa pagmi-ministry. Si kayo po pabalik na. Ang taong nila pabalik na Magkakasalubong din tayo. Kasalubong din. Pero bago niya, Pastor Edgar, pakilala ko si Pastor Freddy. Pastor Freddy po yung ating Pastor Freddy, ikaw na po magpakilala sa sarili mo, Pastor. Pastor Edgar po ba, sila po ba yung sakawit? Opo. Opo, sila yun. Kasi ni Kuya Dan. Oo. Kinagagala ko pa yung makilala, Pastor. Ganon din po ako. Ano po tayo, Pastor? Nag-join po tayo sa New Life Tansa mga way back 2013 or 2014 po. Opo. Matagal na. Tapos, missionary po tayo sa China. Hanggang ngayon po. Wow. So, nandiyan ka ngayon sa China? Hindi po, nandito sa Philippines po. Philippines, okay. Baka po, loobin ng Panginoon po sa May po, babalik. Apa. Malapit na. Opo. Tapos, meron din po tayong underground ministry po doon sa China. Opo. Tapos, meron po tayong in-administer po natin yung New Life Academy dyan po sa may ground ng... Nandiyan na si Pastor Rowell. Apat na tayo. Sinat nag-drive kasi ako. Sige, tuloy po ninyo, Pastor Freddy. Good evening po. Good evening po. Ayun, kay Pastor Freddy na putol. Pastor, tuloy sige, mo. tuloy mo Naputol po. ka. Opo, so meron po tayong eskwela, yung New Life Academy po dyan sa may Tansa Compound, sa New Life Tansa Compound po. Mm-hmm. And it started po since 2017. So, nabigyan na po tayo ng recognition permit ng DepEd since last year. Wow. So, ang school po natin caters from K to 6. Tapos, meron po tayong preschool. Anong araw po yan? Hindi, eskwela sa mga bata. Every day po. Every day po. Monday to Friday po. Okay. Apo. Parang yung Kung maalala mo, Pastor Edgar, yung malaking building dito sa New Life, yun Opo. kay Pastor Freddy yun. Wow. Sa gilid, Sa Panginoon po yun, sa Panginoon. Amen. Amen. Pinagkatiwala lang po sa atin. Ano po yun? Extension po bale ng ministry po natin sa China. Originally kasi po, it was designed po para sa mga Chinese na kung sakaling magkaroon ng sobrang pagkahigpit doon sa kinagagalawan po namin doon na talagang ayaw na nila, hindi na rin kami makapag-underground. So, isang way out po natin yung ginawa po nating school sa Tansa. Pero hindi naman po ganun pa ang nangyayari kasi yun nga, habang naghihigpit ang gobyerno po doon, so yung mga eskwelahan katulad natin or yung mga Christian group na katulad po natin ay talagang pinasasarahan po nila. Tapos yung mga foreigner po na katulad nating missionary ay pinauuwi nila. Yung mga local naman po ay pinababalik nila sa kanya nilang mga hometowns. Opo. So far naman po sa biyaya ng Panginoon, hindi pa naman po nangyayari sa atin yung ganoon. So hopefully po hanggang sa pagdating ng Panginoon ay talaga maproteksyonan po niya tayo. Pero lahat po ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen. Tama po. Tama. Ayun. So, pagka Pastor Edgar, may ipapa-enroll ka dyan. Gusto mag-aaral, malapit lang dito. Oo nga. Mga bata, no? So,
Opo. Meron din po tayo mga estudyante galing sa sa Dream Homes po ba yun? Yung sa may general. Oo, meron. Dream Homes. Kawit lang si Pastor Edgar eh. Kawit sa may malapit sa Putol yun, Opo. Sana makapasyal din po ako dyan sa inyo. Oh, welcome po kayo. Anytime. Gusto nyo, pwede kayo mag-speaker. Gawin kitang speaker Sunday. Pumunta ka ng Oo, Sunday. pwede. Ikaw ang speaker. Yan, si Pastor I-assign Thomas. Si, I-assign kayo doon. Paalam po natin kay Pastor Peter. oh, si Pastor, Oo. si Pastor Peter Hindi, nag-speaker ganito, na rin. Pastor. Pagka halimbawa, Pastor Edgar, ganito, pagka halimbawa may gawin ka speaker sa amin, sabi mo lang sa akin para may i-relay ko kay Pastor Peter. Pagka ganun, yun, saka natin, padala na doon. Opo. Opo. Mm-mm. Ano? Si Pastor Ruel, kilala nun ni Pastor Freddy. Magkaka-live group tayo dati sa amin pa, no? Nagda-drive pa yata siya, oh. Oo. Nasa sasakyan. Pastor Ruel, saan ang punta nyo? Actually, galing ako sa meeting din po namin, sa pastoral meeting regarding sa naman to, sa mga mission. Kasi po, tinatagin kasi namin talaga kung yung bagong strategy na pwedeng gawin namin regarding sa mga local souls. Actually, meron talagang message dito na so humingi sila ng tulong din na ma-brought up din sa mga churches kung may mga heart talaga na mag ng hayot sa mga locals. So ang tinatanggap namin kasi is mga co-workers namin na pwedeng na establish pa yung relationship muna, yung magkaroon ng friendship, yung mga hilig, mga habits, doon namin sisimulan bago namin mabigyan ng mahayo. Kasi hindi sila ang kasi dito ng mga locals gusto mga happenings lang muna eh. Pagdating sa mga lalaki, yung hilig nila, yung football, soccer, hilig nila, meron kasi kasama, hilig naman ng bowling. So yun ba, hindi mo sila pwedeng muna, gusto kailangan ma-establish muna yung kasi kahit yung mga kapwa nila mga bayan, mga meron silang issue regarding trust, no? So yun po yung ni-establish natin dito. May mga trust issue sila kahit kanilang kalahi, hindi sila titiwala. So pag sa atin, mga Pilipino, siyempre tayo, mga palakaibigan ng mga so nakikita nila yung genuine ng friendship natin, yung pagkaibigan kapag lagi silang binabati, gusto yan. Sa kanilang mga kalahi, parang plastikan lang sila eh. So, kaya yung mataas pa na mataas ang pagtingin sa Pilipino pagdating sa trust, tiwala. Lalo na pag sinang Pilipino, alam nila na masigasig, lalo na pag may mga karamihan sa ila, may mga katulong ng mga Pilipino, nakikita nila na masisipag at saka matitaga. Yan. Kaya kilala tayo mga talagang lalo na yung mga anak lang at saka na lumaki sa mga piling ng mga yaya. So nakikita nila yung pagmamahal sa trabaho mo. Kaya gano'n na yung nila sa atin. So once na-establish mo yung relationship sa kanila, yun, kailangan ingatan mo yun. Kailangan talaga ingatan mo yung yung time mo available pag naglaya ka, kailangan dumating ka. Pag naglaya sila, kailangan ready ka rin. Yun. Para hindi mo wala kasi yung trust issue kasi ang medyo kansanin na. Yun po. Sa kung ano yung hilig nila, sige, kailangan mo kailangan kumain ka. Gusto ko lang dahil din po yan sa religion po dyan, tama po ba? Culture kasi nila yun. Kasi kumbaga parang hindi kasi nila alam kung sino yung mga taong itatrust nila pagdating sa religion. Tama po yun. Kasi kahit sabihin nila na Muslim sila, sinasabi nila na pag namatay sila, diretso, hindi mo makikita lalo na pag holiday, yung Ramadan. Kala mo bait-bait nila kasi nga, nagdarasal sila 5 times a day. Pero pag katapos ng fasting, yun nga yung kina-question na, bakit kayo nagpa-fasting from sunrise to sundown? Okay. Tapos pag uwian na, kahit trabaho, grabe ang daming aksidente. Sila yung unang
nakaka-cause na aksidente. Kasi mga gutom na. Para bang mga ano na. Tapos kapag nasa opisina naman, hindi sila masyadong tumikilos. Sasabihin nila, don't disturb me, I'm fasting. Eh hindi naman ganun ang ating pagkailala pag fasting, di ba? Sa bibigay, baka iba sa kanila, Pastor. Iba yung pagkaunawa. Iba. Oo, iba ang pagkaunawa nila. Kaya sabi ko nga, pag Ramadan lang sila nagiging mabait, kumari. Pero pagkatapos na ng fasting, balik na naman sa dati. So, wala rin yung ano. Kaya yun ang dapat na ano sa kanila. May paunawa kung ano yung talagang pinagpapasting nila. Kasi once a year parang ginawa nila kasi katulad ng Old Testament na yearly, nag-offering sila yearly para pag nag-offering sila ng tupa, pinatay. So, ito na. Na-absan yung kanilang kasalanan. Ganoon lang. Pero katapos nun, balik sa dati. Kasi parang ritual and tradition. Tumatawag sa Pastor Peter, sabi yung mail group ako. Yun ang ano nila. Kamusta yun? Update na. Nag-update na si Pastor Ruel. O, sige, Pastor Edgar, update ka na rin. Kumusta yung ano nyo, yung online nyo, di ba? Nakita ko yung online nyo, maganda. Napanood ko eh. Opo. Okay naman po, sa awa ng Diyos. So, magpapakilala din muna. Magpapakilala din muna ako. Ako po si Pastor Edgar San Miguel. Ang edad ko po ay 72. No, 13 days na lang, 73 na ako. Birthday ko sa 28, February 28. Kaya siguro sa ating group, ako ang pinakamay edad, no? Ako ang pinakamatanda. 73. Birthday ko, Pastor. In advance. Salamat po. Okay. Ako po ay 29. Tawag namin sa pinakamatanda, yung pinagpala. Pinagpala. Sa serbisyo po, 29 years na po akong pastor. At marami na po akong nadistinuhan sa Baguio, sa General Santos, Kimani Pacquiao, at sa Nasugbu, Batangas, Tandang Sora, Quezon City, Siniluan, Laguna. Ang dami ko na pong nadistinuhan sa Trece Martires. Kaya lang, ito na nga, dahil mga 20 years ago, ang istorya ganito, kasikatan noon ng dating daan, at saka tamang daan. No? Yan ang mga sikat noon. Kaya sabi ko, Lord, pag pinagkatiwalaan mo ako ng isang church na nanggaling sa iyo, ang ipapangalan ko, ikaw mismo. Kaya ang pangalan namin ng church dito, si Jesus ang daan. Yan po ang aming title. At registered na po kami sa SEC. Kaya ay pinagmamalaki ko po yan. So, ang edad po ng church na ipinagkatiwala sa akin ni Lord. Si Pastor Peter, sabi na may live group ako. So, 2 years na po ang church na ito na ipinagkatiwala. So, ang itinuturo ko lamang po dito, no? 3 lamang po na napakahalaga. Unang-una, yung salvation with assurance. Sigurado po ang ating kaligtasan. Pareho din po, dahil sa kasalukuyan po, pareho ng new life. Kasi nag-aaral po ako ngayon sa NLTC. Diba? New Life Training Center. Nag-aaral po ako. Opo. Ang course na pinasukan ko, Biblical Foundation. Nag-aaral po ako. Kaya yung salvation with assurance, pareho po tayo. Walang problema. Hindi talaga wala. Hindi katulad ng mga Armenians. Nawawala sa Armenios. Okay, so, ako po ay 29 years na. Ang tinuturo ko lamang po, una, salvation. Pangalawa, napakahalaga po kasi nahahaba ang buhay natin. Yun ang po ang gusto ni Lord. Pangatlo, talagang, di ba, ipagpapalain niya tayo. Di ba, sabi sa Matthew 6:33, ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagpapalain talaga tayo. Saka yung Jeremiah 29:11, ang sabi doon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future. So, pangatlo po yan. Pero, iyang una at pangalawa, hindi ko nasasabihin sa inyo dahil alam nyo na yan. Alam na natin yan. Salvation at yung talagang pag-Kristiyano ka pagpapalain. Itong pang sa gitna, yung hahaba ang buhay. Yung pong sinabi sa akin ni Lord na iyan ang i-share mo. Kaya maganda po itong ginagawa ninyo na ako na-invite ninyo dahil para maibahagi ko rin yung wisdom na ibinibigay sa akin ni Lord. Kasi ako'y naniniwala, lahat tayong pastor may kanya-kanyang wisdom. Tayong mga pastor, mga manggagawa ni Jesus sa kanyang ubasan, dapat tayo ay nagtutulungan. Kaya ang ganda ng sinabi kanina. Actually, yan din ang itinuturo ko dito sa church. Una, mag-aralan, magpalakasan, tungo sa paglagong espiritual at nagkakaisa tayo ng paniniwala. Hindi watak-watak. So, kaya narinig ko kay Pastor kanina, nag-aaralan tayo, magpalakasan. Yan din po ang dinuturo ko. Okay, so, ang gusto ni Lord na ma-share ko sa atin lahat ay yung hahaba ang buhay. Mabasahin ko po sa inyo. Kasi, hindi ko muna babasahin. Ang mga sabi-sabi kasi, no, hearsay, sabi-sabi, hindi nasusulat, hindi nasasalig kay Kristo. Na ang sabi, kung oras mo na, ay oras mo na. Wala ka nang magagawa. Yun po, sabi sa akin ni Lord, hindi tama yan. Hindi totoo yan. Yung kung oras. May pelikula pa yan eh. Napanood nyo ba sa YouTube? Si Philip Salvador. Kung oras mo na, oras mo na. Ikikwento ko sa inyo ang testimony ko. Nung hindi pa ako Kristiyano, yan ang paniniwala ko eh. Kaya sa lugar namin, ako po yung naging siga. Pinakasiga, ako ang namumuno sa mga, yung mga, alam niyo na, yung mga kalokohan, ako ang napili nilang mamuno. Yes, so, dahil ang katwiran ko, kung mamamatay ako, di mamamatay ka, siga ako sa amin. Maraming trouble. Nasaksak po ako. Pinalo po ako ng tubo is 7 stitches sa ulo. Pinalo ako ng tsako, basag ang tainga ko. Binaril ako 3 times. Talagang may plano si Lord. Yung revolver na bala, walang pumutok. So, talagang alam ko gagamitin ako ni Lord sa kanya. So, ang ipinakikita ko rito, mali po yung mga sabi-sabi. Lalo na po yung sa ngayon. Ang sabi-sabi, ang edad daw natin ay 60, 70 na lang. Mayroon pa nga, 48. Di ba, kamamatay lang yung sikat na artista. Chinese ba yun? Si Barbie ba yun? Si Barbie. At 48 years, batang-bata, patay na. No, marami tayong artista rito, mga bata, patay na. Isa niyan si Miguel Rodriguez, bata pa. Si Chuck Norris, bata pa, patay na. So, mga sikat, si Elvis Presley, si Bruce Lee. Hindi po yan gusto ni Lord. Ang gusto po ni Lord, mababasa po natin sa Genesis chapter 6 verse 3. Ang sabi po doon ng God kay Noe, Noe, nagsisi ako bakit ko pa nilalang itong mga taong ito. Makasalanan na silang lahat. Ikaw na lang, Noe, ang natitirang matuwid, righteous. Kaya gumawa ka ng daong, gugunawin ko ang mundo. 40 days, 40 nights na uulan. Kaya kayo lang, 8 ang maliligtas. Ang 3 mong anak, 3 mong manugang at asawa mo. 8 kayo. Okay. So, nangyari nga. Di ba? Kasi sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23. Di ba? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, alam natin yan. Kaya talagang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi sa panahon ni Noe, isa na lang ang nananampalataya na naniniwala sa Diyos. Si Noe na lang. Okay, so ang sabi niya doon, kaya Noe, ihanda mo dahil ang tao, sabi niya, hindi ko na palalampasin sa edad na 120. So, kasi si Adan noon, namatay 930. No? Pagkatapos si Metusela na anak ni Enoch, 969. Si Noe, 950. So, noong panahon, ang haba ng buhay nila kasi
kakaunti pa lang yung kasalanan mga nagagawa nila. Nag-iingat sila, pati sa pagkain nila, nag-iingat sila. Ang pagkain noong panahon, gulay lang. Wala pang karne, gulay lang. Kaya ang haba ng buhay. Itong sa panahon ni Daniel, kung alam natin lahat yan, si Daniel, si Abednego, si Midrak, si Sidrak ba yun? Shadrach. Oh, di ba? Lumaban sila. Gulay lang kinain nila. Yun ang hiningi sila. Nakiusap sila na gulay lang ihandog at tubig. So, di ba? 10 times daw ang lakas nila. Walang makatalo sa kanila. So, ang ibig sabihin, dahil sa kinakain, kaya nadadali ang ating buhay. Okay. So, alam nyo, nag-attend ako ng mayroong pastor na nagsalita. Ang sabi niya naman, yung King David. Mababasa po yun sa Awit chapter 90 verse 10. Ano po ang sabi doon? Ang buhay daw nila noong panahon, 70 na lang hanggang 80. Yun daw ang buhay nila. Totoo, biblical lang yan. Kaya ang itinuturo ng pastor na yon, tayo talaga hanggang 70, 80 na lang. Hindi ko naman sasabihin sa kanya na hindi ako sang-ayon. Sa sarili ko lang. Kasi, sino ba ang papaniwalaan ko? Si King David o ang Diyos? Siyempre ang Diyos. Kasi 120 ang gusto niya. Okay, so, si King David kasi, sa panahon nila, abusado na rin sila sa pagkain. Mga kinakain nila masasarap na pagkain sa hapag ng hari. Umiinom na rin sila. Kaya ang buhay ay 70. So, yung heresy ngayon, yung sabi-sabi ngayon na 60 na lang, at least last week may nagsabi sa akin kasi tinanong niya ang edad ko. Wow, magsi-73 ka na pala. So, ang sabi nung pastor na kausap ko, mayroon ka ng bonus na 13 years. Kasi dapat 60 raw, mamatay na. Hanggang 60 lang tayo. Bagamat ang statistical report, talagang ang buhay ngayon, 40, 50, 60. Pero hindi po yan gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, 120. Kaya mababasa po natin sa mga ngaral, chapter 7, verse 17, mga ngaral, chapter 8, verse 13, iisa lang po ang sinasabi. Ang sabi po doon, huwag ka namang magpakasama-sama at magpakamangmang, baka hindi mo abutin ang itinakda sa iyong kamatayan, sa iyong oras ng kamatayan. So, ang utos sa atin, huwag tayong magpakasama-sama at magpakamangmang. Yung mangmang, ibig sabihin ng mangmang, abay may doktor, bakit hindi tayo magpadoktor? Pupunta pa tayo sa albularyo kung saan-saan na hindi naman lisensyado. Kaya maraming namamatay po nang wala sa oras. Kasi ang registered lang, ang license na lisensyado, ang doktor lamang po. At ang doktor po, hindi yan sa sarili nilang pag-aaral. Ang doktor po, may knowledge galing sa Diyos. No? So, ang alam ko nga, only one healer. Jesus only the healer. Siya lamang po ang healer. Pero itong mga doktor, pag pinagaling ka ng doktor, kasi yung wisdom ng doktor at knowledge ng doktor galing sa Diyos. Kaya, pag pinagaling ka ng doktor, hindi ang doktor nagpagaling sa iyo. Si Lord pa rin. Sila pong mga doktor ay guide lamang po yan. At kailangan din po natin ang mga doktor dahil knowledge nga ng Diyos. Kaya dapat po tayo nagpapadoktor para humaba ang buhay natin. Okay, so itutuloy-tuloy ko po, no? Ang mga kasabihan, 60 na lang. O, 'di ba ang sinasabi sa Colossus chapter 2 verse 8, ang sabi po doon, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi, mag-ingat tayo. No, kahit pa matatanda magsabi sa atin, yung mga heresy ay huwag mong paniwalaan kung hindi nasasalig kay Kristo. Na ang ibig sabihin, ang papaniwalaan lang natin nasasalig kay Kristo. Biblical. Yun po ang dapat na papaniwalaan natin. Kasi ba, ang dami mga sabi-sabi. O, halimbawa na lang, for example, ano ba yung sabi-sabi? Sa albularyo ka pumunta. Pagkatapos, kung hindi naman, di ba yung mga pamahiin? Lahat ng pamahiin, wala po yan sa Bible. Hindi tayo naniniwala dyan. Okay. Basta, tulad ngayon, itinuturo ko sa inyo, biblical po lahat, binabasa ko. Kaya ang gusto ni Lord, humaba ang buhay natin. At mababasa rin po natin sa Hosea chapter 4 verse 6. Ang sabi po doon,
people lack of knowledge shall perish. Mamamatay po talaga. Lack of knowledge eh. Kasi yun nga sabi ko, huwag kang magpakamangmang na sabi ng Bible hindi sabi ko. Sabi ng Bible, huwag kang magpakamangmang. Ibig sabihin, lagi tayong nagpapacheck up sa doktor kung mayroon tayong nararamdaman. At hindi lang yan. Di ba? Utos sa atin eh. Pag binasa lang kasi natin, hindi natin pinapansin. Basahin ko po sa inyo, Mark chapter 12, verse 12. Mark chapter 12, verse 30-31. Alam natin lahat yan, mga pastor kayo. For God so loved the world. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yun lang naman ang utos niya, di ba? Ang pangalawa, second is this, sabi niya, love your neighbor as yourself. Madaling gawin yun. Pero yung ibigin nga ang Diyos, mahirap yan. Madaling basahin, madaling sabihin, pero application mahirap. Pero yung love your neighbor, madali din, pero mahirap din. Ang nai-ignore natin, yung utos po yan eh. Sabi niya, there is no commandments greater than this. Utos po yan. Ang naniniglect natin, yung sinabi niya, na kung mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi po natin minamahal ang ating sarili. Lahat ng bawal ng doktor, kinakain natin. No? Lahat ng ganon. So, ang utos ng Diyos, mahalin natin ang sarili. Ang ibig sabihin, ingatan natin. Ingatan natin ang ating sarili. O, ito pa. Kung naniwala ako diyan, hindi ko aabutin. Pero ako'y naniniwala doon sa 120. 'Di ba? Sabi, mababasa natin sa Hebreo 9:27, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinakda tayo hindi sa 60, 70, 80. Itinakda tayo sa 120. Kaya yan po ang gusto kong i-drive. Isa pa ganito. Sa application ko sa sarili ko, 40 years na kaming mag-asawa. No? Mag-asawa. Nag-umpisa na akong manalangin. Kasi siyam kaming magkakapatid, wala pang naka-golden wedding anniversary. Kaya sabi ko, Lord, mayroon akong paniniwala, pananampalataya, na palalampasin mo kami sa golden wedding anniversary. At kami po ay nag-golden noong last year, June 25. Inabot po namin ang golden wedding anniversary. Bakit? By faith. Sabi mo, Lord, sabi mo, 120 ang gusto mo sa amin. Pero ako, hindi ko nahahangarin ang 120. 101, masaya na ako. 101. Siyempre, kung, di ba, ang sabi niya sa Mateo 9:29, ang sabi po doon, according to your faith, let it be done to you. So, what is your belief? It will happen to you. So, pinaniwalaan ko, 40 years kami, umabot po kami ng 50. Kasi unang-una, basahin po natin ang Hebreo chapter 11, verse 1. Ano po ang sinasabi sa Hebreo 11, verse 1? Tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. So doon pa lang sabi ko, Lord, inaasahan ko na ito. Nagpapasalamat na ako sa iyo, Lord. Naaabuti namin ang golden. Ngayon pa mang 40 years pa lang kami. Kaya tingnan nyo, umasa kami. Last year, inabot po namin. At nakalampas nga. So, ang mga itinuturo ko, lahat biblical. Diba? Hebreo 11:1. Matthew 9:29. No? Mayroon pa bang 5 minutes, Pastor? Dahil sabi mo, hanggang 30. Kasi siya na, nawawala kasi ako kasi tumawag si Pastor Peter. Okay lang. So, nandun na po kami sa yung nasabi ko sa kanila, 40 years pa lang ako, yung marriage namin, nasabi ko, Lord, nawa, Lord, ay paabutin mo, palampasin mo kami ng 50 years. So, nangyari, kasi binabasa ko sa kanya ang Hebreo 11:1, sabi ko sa kanya, na tayo may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. So, inasahan na namin mag-asawa na lalampas kami ng golden. Nakalampas na nga po. Last year pa kami nag-golden. Ulitin ko yung Matthew 9:29. Ang sabi po doon, according to your faith, let it be done to you. So, yan ang aking pinaghahawakan.
what is your belief, it will happen to you. Yan ang aming paniniwala, kaya nangyari po. Kaya ang gusto ni Lord na humaba ang buhay natin, talagang yun ang gusto. Ang gusto kong burahin natin, huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi na hanggang 60 na lang tayo ngayon, 80. Sino ba sa inyo ngayon ang 60? Pakitaas ang kamay. Kung hindi man, payag ba kayo hanggang 60 lang kayo? Talo ko kayo, 73 na ako. Kaya nagpapatawa lang ako. Pero, yun po talaga ang gusto ni Lord. Mahalin daw natin ang ating sarili. Ingatan. Pag inabuso natin, tulad ko, kung hindi ako nakakilala, matagal na akong patay. Kasi lasinggero ako, mahinginom ako. Babaero, lahat, butangero, basag-ulero, lahat ng ero. Sabi ko nga noon, 7 diablo ang nasa puso ko. Evil spirit 7. Nakinilala ko ang nung makilala ko si Lord, August 28, 1989, kinilala kong makasalanan ako, pinagsisihan ko mga kasalanan ko, humingi ako ng tawad at higit sa lahat, tinanggap ko si Lord bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Doon na po nagpasimula, August 28. Ako na po ay unti-unti niyang binago. Wala namang biglaan mababago eh. Walang biglaan, unti-unti. Na hanggang ngayon, na pinagkatiwalaan ako ng church, salamat po sa Kanya. Kaya dito po, ang palakad ko rin, no? Naturo yan sa NLTC, New Life Tansa Training Center. So, ang sabi doon, pareho kami. Ang sabi, we are not, mababasa po sa Romans chapter 6, verse 14 and 15, ang sabi po doon, we are not under the law. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Today, we are under grace. Kasi kung tayo ay nasa batas pa, ay isa lang ang hindi mo masunod, nasa ilalim ka na ng sumpa. Dapat ka nang ibitin sa kahoy, pati warek or what. So, yan ang, kaya pareho lang tayo. Ang salvation ng New Life at salvation na itinuturo ko, sigurado, hindi wala-wala. So, ang gusto kong makuha natin dito, hahaba po ang buhay natin. Kausapin po natin si Lord sa gusto mong edad. Ako gusto ko 101. Kung gusto nyo 90, pwede, mangyayari yan. Kasi what is your belief, it will happen to you. Kaya nasa sa atin po yan na makipag-usap tayo sa Diyos. Yun lamang po, Pastor Thomas. Ronald. Sige po. Kung may tanong po kayo, open. Kung mayroong tanong, kung mayroong hindi magandang Ayun, baka mayroong idagdag o kunting dagdag o ano. ganun. Sino man sa inyong gusto magdagdag? Oo, ganun. Pastor Freddy, meron kayong ano? Question or dagdag? Ito. Pag ako nagsalita, 1 oras din ulit. Ay, ganun ba? Di sa susunod siya na. Baka lahat ng mga bersikulo na alam ko, mailabas ko na din. Then siguro po linawin lang natin yung unang minensya ni Pastor. Siguro ang issue yung tungkol sa paglilimita natin ng edad natin, right? Yung katulad nga, may mga nagsasabi na 60 lang tayo aabutin, 70 lang tayo aabutin. Actually, may experience kaming ganyan po, Pastor, na merong kapatiran, namatay yung kapatid kong pastor at the age of 53. Opo. So, nag-comment, sabi niya, ako, parang questionable yung pagkamatay ni Pastor kasi hindi inabot siya ng 60. Oo. Kinapos ng 7. Pinapos ng 7. Ang point ko lang po doon is hindi natin talaga pwedeng limitahan ang Panginoon sa buhay na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Tama po ba? Tama. Abutin mo tayo ng 60, 70, 80 or katulad ng wish ni Pastor Edgar na 101 or sinabi ng Panginoon sa Bible na 120. Siguro po tama pa rin yung sinasabi na kung oras na po natin ay oras na po natin talaga. Kasi ang tawag po doon ay pagtatakda. Tama po ba? So, sabi sa Ecclesiastes, lahat may tinakda ang Panginoon. Lahat ng panahon. Tama. Saka sa Hebreo, yung sinabi ko. Hebreo 9:27. Opo, parang comment ko lang po siya. Na pag talaga natin, oras na talaga natin. Pero hindi natin kayang limitahan
ang Panginoon na pwede tayong mag-request sa Kanya, Lord, sana abutin ako ng 95, abutin. Kasi katulad ni Pastor Cheng, right? Lagi niyang sinasabi, Oo, 95 daw siya eh. o Lodi, Sabi ko, bakit hindi na gawing 100? Ba't 95 pa? para may pabuya, di ba? Pag 100 may pabuya, di ba? So, yun lang. May sasabihin naman po ako. Kayo po, tayo ay mga gagawa ng Diyos, may kanya-kanya po tayong wisdom. May wisdom kayo, igagalang ko po. May wisdom ako na galing sa Diyos, dapat din nating igalang. Maggalangan po. Dahil tayo nga ay mag-sharing, magtulungan. No? Wala po kasi akong mabasa sa Bible na kung oras mo na ay oras mo na. Kung may sabi kayo sa akin, wala akong nababasa pa. Na kung oras mo na ay oras mo na, wala ka nang magagawa. Ang sabi lang sa yung binasa ko, mga ngaral 7:17, huwag kang magpakasama-sama at magpakamangmang, baka hindi mo abutin ang itinakda sa iyong oras ng kamatayan. 'Di ba? Hebreo 9:27, sinabi ko na rin kanina. Sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang sabi ko, kung papipiliin ako, King David 70-80 na lang at si God na gusto 120, hindi ko paniniwalaan si King David. Kaya sila namamatay nang wala sa oras dahil abusado sila sa katawan nila. Yun siguro, Pastor, yung sinasabi ni Pastor Freddy doon, yung may nabanggit kasi na itinakda ang mga panahon po natin, may tinakda ang Diyos. Pero tama naman, tama kayong dalawa, Pastor. Hindi tayo nalimita kang mangarap ng hanggang kailan yung ilang taon na gusto natin. O, di ba? Hindi tayo... Una po sa lahat, Pastor Ronald, Pastor Eddie, wala po akong pagsalungat po doon sa ipong mensahe kanina po. Wala po. Ko lang po siya, side comment ko lang po na yun nga po, base po doon sa word na nagamit po. Yun lang po. Wala pong ibang lugar po yan. Kaya lang, wala nga akong mabasa sa Bible na kung oras mo na ay oras mo na. Wala po. Yun ang pinaglalaban ko. Wala yung oras. Wala yung oras, Pastor. Ang nakalagay doon, itinakda, takda. Ganun yung Hebreo 9:27. Itinakda tayo sa 120. Itinakda lang yun. Ang para sa akin itinakda tayo sa 120. Diyos mismo ang may sabi. Kinausap niya. Kinausap niya si Noe. Hindi ko na palalampasin. Basahin po ninyo ang Genesis chapter 6 verse 3. Hindi po ako makikipagtalo ha. Ako, sabi ko, ito yung wisdom ko. Yung wisdom nyo, igagalang ko. Yung wisdom ko naman na binigay sa akin ni Lord, igalang din natin. Kasi what is your belief, it will happen to you. Respect to each other. Sige po. Sige po, Ruel. Sabi ko, open. Kasi, binigyan tayo ng wisdom, Kasi Yes. minsan, nagiging din yan yung edad na yan. Kasi, nasa po yan nasa pangatawan ng tao. Diba sabi nga natin, we are the temple of God. Alam natin kung ano yung tama at mali. Maging sa katawan natin, binigay ito bilang templo natin. Pero pag once na inabuso natin yun, doon lang natin na hindi tama. Kasi binigyan tayo ng wisdom, di ba? Ginawa tayong pastor. Pero may mga pagkataon na sumusobra ka naman sa tuwari sa pagkain. Bakit may mga pastor na may diabetic? Bakit which is questionable yun. Hindi yun magiging talaga. Hindi magiging makikita sa yun yung makikita natin. Kaya kung pinakatawan na natin na tama yung salita ng Diyos, dapat iwasan natin yung bawal. Tama. Diba? So tulad niyan. Yun lang po yung pero wala tayong sinasaluhat doon sa tama po yun. Kaya yung edad na sinasabi doon sa na bakit bumaba na yung yun is after nung baha, di ba? Kasi nga lumabas na din yung mga maraming mga hindi na nabago yung nagkaroon ng sa tao, kumakain na sa ng karne, which is hindi naman yung original na Pero yun ang pinapaalala sa atin na sa lumang tipan, ganun ang panguha ng mga tao talaga. Sa gulay lang nabubuhay. So, kaya nga may sinasabing mayroong Daniel's diet kasi yun ang gusto Panginoon. Kasi kapag tayo kumakain ng gulay, lumalakas tayo. Mas malakas tayo. Sabi mas malakas tayo, nagiging matalingan tayo, nagiging marunong tayo.
yung nakita naman natin yan sa fasting, ano, nakikita natin Tama yung po. issue. Oh. Dadagdagan ko yung sinabi mo, Yung ano ko. Pastor Roel. Di ba sabi mo, we are a temple of God. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. 16, we are a temple of God. Sino man, ang sabi niya, sino man ang magwasak ng aking templo, sabi ni God, wawasakin niya rin. Kaya kung tayo nagsisigarilyo, kain ng bawal, inom ng alak, kaya namamatay tayo ng maaga, kaya wag daw tayong magpakasama-sama. Kaya, yan, sinabi mo yun. 1 Corinthians, ang 17, mababasa niyo yun. Sino man ang sumira ng aking templo, sisirain niya rin. Mamamatay ka talaga. Nang maaga, nang wala sa lugar. Yun lang naman po. Pero hindi ko ipipilit. Napaniwalaan nyo ha, hindi ko ipipilit. Ito yung wisdom sa akin ni Lord. Igagalang ko rin ang wisdom nyo. Eh kung gusto nyo mamatay ng maaga, okay lang sa akin. Walang problema. Walang problema, di ba? Gusto nyo hanggang 60, 70 lang kayo. I don't care. Ang sa akin tinuturo ko, yung wisdom ni Lord na ibinibigay sa atin dahil nagawa na namin. Umabot na ba kayo sa Golden Wedding Anniversary? May umabot na ba sa inyo? Kaya malakas ang loob ko. Utos sa akin ni Lord yan. Kaya kung sino man, kung ayaw nyo abutin ang gusto nyo, walang problema sa akin. Galing yan kay Lord. So, ganun pa man, kung Pastor, halimbawa, yung iniingatan mong sarili mo, tapos ganun pa rin na namatay ka rin, parang ganun, yung labas nun, yun siguro yung sa Panginoon na rin, yung ibig niya, parang ganun na, Pero nandyan yung pag-iingat mo sa sarili mo. Yun nga, ingatan nga. Sabi niya kaya, di ba, ibigin mo ang sarili mo. Ibigin ang sarili mo, mag-ingat ka. Lahat ng bawal, wag kang kain ng bawal, mamamatay ka talaga. Lalo na ako ngayon, Pastor Edgar, naku po, napakaingat ko sa pagkain ngayon. Simula nung nagkaroon ako ng kidney stone, wala na, talagang nagkaroon ako ng maiging disiplina sa pagkain. Yan ang Pero sinasabi awa ng ko. Panginoon, yung kidney stone ko, lumabas talaga ng, hindi talaga siya, kasi ang kidney stone na malaki, 11 cm na siya. Ang laki na. Ang payo ng doktor sa akin, operahan. At pagka inoperahan, ang kidney naman ay magkaroon ng sugat at baka yun ay uuwi naman siya sa dialysis. Pero sabi ko, nung narinig ko si Doc Atoy, sabi niya, pwede tayong gumaling sa disiplina lang. Tama. At panalangin. Amen. Okay, diba? Tama. Disiplina at panalangin, pwede tayong gumaling. Sabi niya. Yun ang ginawa ko, Pastor. Tama po yun. Disiplina sa panalangin. Kung hindi mo ginawa yun, awa ng Panginoon, malakas pa rin ako. Kasi sinunod mo ang Diyos. Sinunod mo yung gusto ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Doc Atoy. Ang Diyos, sabi ko sa inyo, ang wisdom ng doktor at knowledge, galing kay Lord. Pag pinagaling ka ng doktor, si Lord pa rin nagpagaling sa'yo. Ang papuri sa Diyos. Di ba? Totoo lang. Totoo lang. Only one healer. Only Jesus, the healer. Wala nang iba. Ayun. Wala sa Bible yan. Tama yun. Kayo kayo yung gagayahin namin, Pastor Edgar, sa Si Pastor Ching kasi sa kanya naman, exercise naman. Tama yun. Kasama yan, exercise. Pag hindi ka nag-exercise, mamamatay ka rin. Tama po yan lahat. So, ito, binidyo ko, isisend ko sa inyo para kung yung mga Bible verses na sinabi ko, nakalimutan nyo, marireview nyo. Nakabidyo tayo eh. Ilalagay ko sa pastor. Para kung may nakalimutan kayo, at i-search nyo sa Bible kung lahat ay tama ang sinabi ko. Kasi biblical po lahat. Nasa salig lahat kay Kristo. Hindi ako nag-hearsay. Hindi sabi-sabi. Ayaw ko po ng hearsay. Ayos naman yun, Pastor. At sabi nga ni Pastor Freddy kanina, okay naman yung natin. Hindi siya kumukontra doon, kundi nagbibigay siya ng pinaka-insight niya doon sa doon sa tinalakay po natin. Pastor Freddy, baka may idagdag pa rin pa kayo.
Oh, sige. At saka healthy naman po yung discussion. Opo. Okay naman po yun. Kasi kaya ka tayo nandito para magpalakasan, Amen. para Mag-aralan. para magpaalalahanan, para magbigay ng ating mga personal na experiences sa buhay, ministry, at mga edad na pinapagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya okay lang po yan. No problem po tayo. Opo. Salamat. Maraming salamat po. Kaya di ba sabi ko, ayaw ko ng debate. Take it or leave it. Oo. Di ba? Idagdag ko lang, Pastor. Sige. Idagdag ko lang sa akin ngayon. Sa akin lang naman to. Hindi na ako gumagamit ng gamot. Tulad nga ngayon, nagkasipon ako, nagkaubo. Hindi ako naggamot eh. Ang inano ko, turmeric sa mga lemon. Pero awan ng Panginoon, hanggang ngayon, okay na ako. Maluwag na yung ano ko, yung sipon ko, nawala na rin. Natanggal na rin. Turo yan. Yun ang ginagamit ko. Turo yan ni Doc Atoy. Ako nakikinig din kay Doc Atoy. Mga ganun, Kasi ang ano sa akin, pagka gumamit tayo ng gamot, halimbawa may sakit tayo tapos gamot tayo kaagad, May side gagaling daw effect. yung sakit natin, pero merong ibang side ng katawan natin na maapektuhan. Side effect. Oh, may side maapektuhan. May side effect. At saka Chemical. Ganun daw yung ano. Oo. So yun, Kasi nga po, yung ibang gamot kasi synthetic nga ang gamit nila. Hindi talaga galing sa mga dahon galing sa ano. Kaya kung yun ay galing sa mga dahon na extra, yun, effective yun. Pero pag yun binili natin na galing sa synthetic, kung ano lang experiment, hindi po kaano. So, ako mahilig din ako sa mga Tama naman po. tulong mo, sa mga herbal. Oh, nakakatulong po yan. Kasi yun naman po talaga yung norma. Yan talaga original na na gamot. Consider na yung mga chemical medicine. So, herbal mo talaga. Kaya lang, At saka malakas. ganito pa, kung gusto nyo, sa susunod, pag-usapan natin yan, yung mga gamot-gamot na yan. Kasi mayroon din pong dangerous. Ang dangerous po ganito. Ooperahan ka na, hindi ka pa magpapa-opera, delikado po yun. Delikado po yun. Kasi ang knowledge nga ng doktor, galing po yan sa God. wisdom na yun. Wisdom po Mag-issue yan. naman. Oo. Ang sa akin lang, tama yan. Hindi ako kumukontra sa inyo. Dahil talagang itong herbal, malaking tulong yan. Paano naman yung operasyon? Ang operasyon hindi nakukuha ng herbal. Operasyon. Ibang issue, ibang usapin na yun. Pagka gano'n, operasyon. Kaya nga. Pero hindi ko kayo kinokontra dahil ako rin nag-herbal. Hindi. At tanong po kasi bakit maoperahan? Ibig sabihin, before that, meron na talagang ginagawa siya para hindi siya marating doon, pero hindi niya ginawa. Yun po yun eh. Oo. Although meron na siyang dapat. May nagawa ka. O dumating sa punto na hindi na niya na So, yun eh. Halimbawa, ganito, na-aksidente ka sa sasakyan. Pwede ba hindi ka magpa-hospital? Ayun, maganda yung sabi niya. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Naputol ang paa. Okay. Di na ako magpapadoktor, di mo kailangan yan. Di ubusan dugo mo. Di ba? May mga example yan eh. Kaya kung tatalakayin natin yan, marami pa akong ma-share about that. Huwag tayong fatalistic. Oo, walang siraan. Pero paano nga pag naputulan ka ng paa? Nagda-drive tayo. Paano yun? Ipag-pray-pray lang. Yung isang sekta ng Jehovah's Witness, yung bawal nilang magpasal. Ay, di ako sang-ayon. Dangerous yun. Fatalistic ang tawag ko dyan. Dangerous, delikado. Kasi merong ding religion na na puro gulay lang kinakain eh. Isa pagkain, walang problema. Ang sinasabi ko yung accident. Paano yun? Makukuha ba sa prayer yun? Yun talaga, wisdom kailangan mo dyan sa accident na yun. Wisdom na yun. Dapat kuhan tayo, liberal. Yung... Okay, ganda. Ayos. Hindi tayo nagtatalo-talo, ha? Sa sunod, Pastor Edgar, sa pangalawang ikot natin, about sa herbal ang tatalakayin nyo, ha? Okay. Pero sa Sabado, si Pastor Freddy naman ang... Sige, Pastor Freddy. Sa Sabado, kayo po ang
si Pastor Ruel nung nakaraan, Pastor Edgar, kayo sa susunod, ako naman sa last, Tapos pag nakaikot tayo, Pastor Edgar ulit, yung herbal lang tatalakayin natin. Okay, oo. Totoo po yan eh. Basta biblical lang tayo. Di ba lahat ng sinabi ko, naka-video ha? Ipapadala ko. Biblical po lahat ng sinabi ko. Oo. Mm. Pastor Freddy, kayo sa Sabado, magtuturo. Kayo mag-share pala, hindi turo. Basta share lang, parang lang. Sharing. At mas bigyan natin ng panahon yung update sa bawat isa. Kasi yun yung gustong marinig ni Pastor. I-update ko kayo kung ano yung mga update natin sa bawat lugar natin. Ang update po natin dito sa Tansa ay kanina, nag-training kami sa sa life group training dito sa Alabang. So, isa sa tinututukan ng New Life Tansa ngayon, yung paano yung life group, yung paano tayo mag-life group. Paano yung kasi may training pala sa Alabang, hindi po namin napuntahan noon. Meron palang training ng pagla-life group. Ngayon lang nilabas, kaya pinuntahan namin kanina. So, yun po yung update po natin dito sa Tansa. At okay naman, kita naman ni Pastor Freddy, okay naman tayo dito sa Tansa. At yun, pagka update lang po kayo sa Kawit, Pastor Edgar, update lang po kayo kung may kayo dyan sa Kawit. Opo. Pastor Ruel, nakapag-update ka okay naman yung mission ka ngayon, may kayo dyan sa yung tutukan nyo ngayon, Tinututukan namin yung tamang strategic kasi inaano kami na mag-aral talaga ng konting Arabic kasi ang laban talaga dito. Although ang target is mga local, minsan kasi kapag Arabic na kausap, hindi mo sasabihin pwedeng wisdom lang na pero kailangan talaga may alam ka ng kasi alam mo pag tinanong ka ilang taon ka na dito, nasa 20 years. 20 years ka na hindi ka pa marunong mag-Arabic, sasabihin papaya ka. Kaya sabi niya, kahit konti lang, sasabihin niyo, konti lang. Kasi paano naman hindi ka matututo? Kasi sa workplace pa lang, kahit Arabo sila, English sila ng English. So, ka matututo? Kaya sabi ko, mas mapalat pa nga ako yung mga housemaid, yung mga kasambahay, magagaling sila mag-Arabic kasi ang kasama nila sa bahay, mga lokal. Sila yung magagaling mag-Arabic. Kaya sabi nila, okay, let's have a strategy kung ano tayo mag-ano. Ngayon, ang after 2 weeks mag-gather